Hi guys! Welcome back to my channel. So nag-iisang sosyalerang vlog din ng Inglaterra. It's me, Madam V. Today's vlog guys, pupunta tayo sa farm. Check natin lahat ng mga halaman doon, ng mga gulat, mga pananimpa. Kasi ilang taon na agad, diba? Ilang buwan na kami hindi nakakapunta o ilang linggo na because of the weather. It's autumn now guys. And then check din natin yung mga chickens kung kumusta sila at yung mga mga halamanan and everything. Yan guys ha. Silipin niyo po guys yung mga mga previous vlogs ko, how greenery, di ba? Kung gaano ka-green po ang aming ang aming farm noong summer and spring. Now guys, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ngayon sa autumn. Nakakainis. Ayan guys, pagkatapos namin pumunta ng farm, pupunta kaming mag-grocery at mamili ni Trevor ng mga aming basic essentials. So samahan nyo kami. Please enjoy this duda. And you'll see, comment below. Before tayo mag-shopping guys, dadaan muna tayo sa farm to check what's going on there. It's been like summer, spring, summer, now it's autumn. So we're gonna check how's the farms doing. Okay, we're gonna check the chicken as well at yung mga pananim namin ng bonggang-bongga. Ayan guys, samahan nyo po ako. Ay, labas lang po ako sa flat namin. Ayan po, samahan nyo po ako ngayon. Tara at maglagalag. Ay, baka mahulog ako mga girlies. Nakakaloka. Vlog is life. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan. Rampa tayo. Ayan ang sunshine. Thank you at my sunshine today. Ayan na guys. Pupunta tayo sa farm ng bonggang-bongga. Ayan guys, we're on our way now to the farm. But before we go to the farm, we're gonna go to the pharmacy to pick up some medication. It's about 10 minutes drive from our apartment. Check natin yung mga halaman, yung mga prutas, yung mga gulay na tinanim. We are in autumn officially, so I hope lahat na ng mga halaman ay Usually guys, kapag ginap na ako ni Trevor sa hospital nung siya pa yung nagda-drive, pag drop na sa akin sa hospital, kasi syempre may hatid sundo ako, may chauffeur ako. Charot. Hindi ako nag-drive before guys, recently lang ako nag-drive. So, pag drop niya sa akin sa hospital, diretso na siya sa farm. Tapos doon siya maraming mga friends, doon niya inaano yung mga time niya. Tapos, ayan, tatanong niya sa akin kung ano mga gusto ko mga gulay. So, we have our greenhouse. We plant there loads of tropical vegetables. Tapos sa labas naman yung mga British vegetables na kaya yung lamig at kaya yung weather ng UK. So, ayan. Marami na rin kami. Some of these are Trevor's harvest yesterday. That's why I said we have to go to the allotment because I want to see what's going on. Because yesterday, Trevor and Uncle George harvested loads of potatoes, and then last night we ate big potatoes. So I have to vlog it to you guys kung paano ko siya didiskartihan na naman kasi napakadaming patatas guys. So comment below guys kung ano yung mga recipe ng patatas at lulutuin ko yung vlog ko para sa inyo, and I will shout out your name. Okay? So today we decided to go to the allotment just to see what's going on. Okay? So it is guys, watch it now. Ayan guys, we're here na in our farm. Nagpark lang ako guys. Tapos punta na tayo. Ayan guys, 360 ko kayo. Ayan po ang taglagas dito sa Philippines. Sa UK guys, ayan o ang mga dahon. Naglalagas na siya ng bongga. Ayan guys, tawid tayo. Baka masagasaan tayo at mategi pa ako. Good luck! So guys, let's go! Oh, buksan ni Mr. T na ang aming gate. Oh, ayan na guys. Oh, okay, pasok na tayo sa farm. Ay, may ma-aura ng bongga. Parang may aurahan dito, diba? Char, pasok na po tayo. Ayan guys, ang entrance ng farm. Ayan ang ating mga this one. Yan ang store guys. Kapag Sunday bukas yan, bili ka ng mga fertilizers, ng mga pagkain ng manok. Yan, pasok ka dito. This is a allotment. This piece of land, you can rent it from the government. But priority yung mga retired at saka yung mga, alam mo yon, yung may mga walang ginagawa sa buhay tulad ni Mr. T. Charot. Ayan guys, diba yung luwag na? Ayan guys, yan na ang itsura ng ating
allotment during autumn season. O diba, nag-start na silang magpatayan tulad ng pagmamahal mo sa boyfriend mo. Patay na patay na. Charot. Ayan guys, o diba? Ang sarap, diba? Pati ang mga grapes, nagkaanuhan na, namatay na sila because of the weather. Kasi sobrang lamig na dito. Kaya naman, ayan na guys. Ayan na po. Yung mga nakikita nyo guys, yan yung mga winter flowers tsaka winter vegetable na tumagal or what you call this one. Kaya ang lamig. Kaya ang lamig. Ayan tignan mo Ang mga grapes ay namatay na sa lamig. Meron pang naghihingalo doon Ayan guys ang color autumn, 'di ba? May mga malalakas na loob pang mga bulaklak na nabubuhay di ba? Ayan guys. Yan po ang ating farm. Lahat na nakikita mo ay pagmamay-ari ni Madam B. Charot. A piece of lang sa amin guys. Wala pa yatang 100 yards. Pero kami lang. Para lang may paglibangan si Mr. T. Ano ba kayo? Anong factor? Hi Brenda! Morning! Morning! Guys, we're here na at Trevor's yan aming Trevor's Farm Allotment Galore. 360 ko muna kayo guys ang aming eksena. Ayan. Ayan guys, no? Look! Pasok tayo! Ayan guys. Ay yung aming cherry tree. Of course, hindi yan mamumunga ngayon. Ayan yung mga roses ni Trevor. Ayan yung aming bar. Yung aming bar, siguro nag-inuman sila dito kahapon yung mga kaibigan. Yan yung aming bar, guys. Yan yung aming upuan. Kalat! Kaloka, hindi pa nakalinis. Ayan. Yan yung aming bar. Tapos, ayan. Ayan yung mga collection ni Mr. T. Mga cups, kung anek-anek pa. Ang daming kalat, diba? Meron pang dyan. Ayan. Tour ko na kayo guys. Ayan na wala nang gaano. It's a lavender. Tapos meron kaming mga mint at mga lemon balm. Tapos may mga roses. Ayan. Pero hindi sila ganun alam nyo na. Diba? Autumn na taglamig. So lahat sila patay na. May figs din kami. Ayan. May strawberries. Ayan. Tapos mga fruit bearing guys. So pasok ko kayo sa greenhouse. Ito pong greenhouse guys. Ito yung ating ano ba to? Yung mga tropica. Pasok tayo guys. Ito yung mga greenhouse. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung mga greenhouse guys. Dito tinatanim ni Mr. T lahat ng mga tropical fruits na I want. Like okra. Show ko sa inyo na lang. Ayan yung mga patatas na hinarvest kahapon na maliliit na pwedeng pang salad. Ayan ang aming mga okra. May mga okra pang tumutubo kahit papaano. Pero most of them are patay na. Ayan ang mga okra Diyos me, patay na lahat. Unlike before, diba? Super super keme-keme. Ayan na yung mga namumulaklak pa yung mga talong Talong sana all. Char. Ayan na ang mga pipino. Pak! Ang mga pipino. Ano na naman ako, girl? Charot. Ayan ang mga pipino na wonky na siya. Hindi na siya maganda kasi iba na yung iba na yung init dito ngayon. Hindi na siya ganun kainit. Super lamig na. Ayan naman yung mga talong for life. May mga bunga pa rin yung mga talong. Namumulaklak pa, Ayan, konting talong. Guys, yung palang history ng eggplant. Okay, I'll share it to you. Originally, guys, ang eggplant po ay puti. That's why we called it look like an eggplant. Kasi puti siya, guys, ganyan. Parang itlog. Kaya siya tinawag na eggplant. I'll show you guys one of this. Ay, yung ganito, Diba para siyang itlog? That's why they called it eggplant. Tapos through the years, with all the variation and experiments and with all the breed, nagkaroon ng purple na eggplant. They called it aubergine. But originally, it's like an egg. That's why they called it eggplant. Another yun ha? Another information. Tapos meron kaming mga, guys, mga pipino na magpamaliliit. Diba? Hindi na siya ganun guys, hindi na siya ganun ka green unlike before. Pero still namumunga pa rin siya. Ayan diba? Yan ang aming greenhouse, guys. Diba? Panalo. So may mga tropical vegetables ng bongga. Punta tayo sa aming chicken farm. Diba? Ang taray ng mga
ng mga names. Baka naman ma-hold up na ako sa mga sinasabi ko. Ayan guys, yung aming plant beds. Kaso wala na siya, no? Kung mapapanood nyo guys yung mga una kong video, lahat yan green na green ng bongga. Tignan mo ang wala na. Panay lagas na ang keme. Para lang ang ano mo, toot! Lagas na din ng bongga. Ayan guys, ang mga manok namin. Ayan, 24. Tapos yung mga batang pumupunta dito kasi sometimes may mga field trip, yung mga kindergarten, nilagay na namin yan kasi pinapakain nila. Minsan guys, may mga school children pumupunta para silipin yung aming manok. Kasi they were fascinated that may manok sa UK, di ba? Mamaya papabuksan ko kay Trevor yan at punta tayo sa loob. Ayan. Tapos meron din dalawang special na manok doon. That's for Uncle George. Di ba? Ayan. Ito na po ang ating farm. Hiningal agad ako. Joke lang. Ayan guys. Ayan na siya. Dito dati yung corn. Diyan naman yung mga cabbages. Yung carrot is not doing well. Yung potatoes, guys, I'll show you. These are the pictures yesterday. Dito nila kinuha lahat ng patatas. So, ayan po. Shout out ko na sa inyo yung mga, diba, ang lalaki ng patatas. Ayan po ang mga nakuha nila kahapon. Trevor and Uncle George dug all these potatoes and then they wash it. And then now we're going to preserve it para this is our supply until it lasts. Siguro mga 4 months yan. Inasupply namin ng patatas. Diba, ang dami ng bongga. Ayan guys, here's our tomatoes. Still meron pang mga natitira, May mga natitira pang tomatoes. We have got loads of variation. May mga malalaki, may mga pang salad, and everything. Ayan girls, patay na sila. Talagang winter na. Kasi lahat sila, hindi na naghihikahos na silang lahat guys, Tapos we have our new seedlings here. We have the garlic and onions. We started na. And then we have the pumpkins. I have to get the pumpkins, guys. Surprisingly, pa ang mga mga sili buhay pa. Kasi mainit dito sa may little greenhouse para sa mga chilies lang. Buhay pa sila. Tapos uwi ko to mamaya kasi ibibigay ko sa mga friends ko. Meron pang mga what we call this one, pumpkins. Ayan, ibigay ko sa mga friends ko yan. Uwi ko yung mga yan. Hugasan ko muna siya ng bongga and I'll give it to them. Ayan mga girlies, yung nabanggit kong bees, nabanggit kong honey, I'll show you where it is. Yeah? Dito sa katabi naming farm, sa Uncle Mel, meron siyang bee farm. So I'll show it to you where it is. Yan. Ito yung kanya din, yung friend ni Trevor. Ayan, tingnan nyo guys, diba? Panay mga kalbo na lahat ang mga pananim. Kumbaga sa atin siguro we call it tag-ulan. Di ba pag tag-ulan wala na din magagandang mga prutas at gulay. Ayan. I'll show you. Ito yung pinaka guys, kulungan nila. Tapos ito yung pinaka farm ng bongga. Come on, ko muna. Ayan, kita nyo ba yan? Ayan guys. Kita ninyo? Ayan yung mga bees. Ayan yung mga bees guys. These bees, ang sinasak nila ay yung mga allotment allotment flowers. And then once a year lang sila guys, kaya you have to order yung mga bee. You have to order. Here at my back is the bee farm of Uncle Mel. Diyan sa likod yan yung mga bees. Diyan, mga nasa siguro sila, may 5 silang mga kulungan diyan. Here at the bee farm, ayan sa likod ko nakikita ninyo, diyan natutulog yung mga bees. Di ba? Tapos lumalabas sila para manipsip ng mga katas ng mga halaman. Sana lahat di ba marunong magsipsip ng mga katas. Charot. Ayan guys, mega ako dito nakakaloka. Ayan, hindi gaanong exciting ang farm ngayon because of winter is coming. So ganyan lahat. Pero guys, hindi pa rin kami tumitigil sa pagtatanim. Of course, tinatanim pa rin namin yung mga winter vegetables ng UK. Okay? So, mayroong sumisilip-silip doon kaso ayoko siya. Ayan, dito naman guys, yung chicken farm. Ayan, we have 24 chickens. Siyempre, napakadami yan. So, binibenta ko yan sa mga friends ko, mga organic fresh eggs, binibenta ko yan. And some naman, nagagawa ko ng salted egg or yung mga tinatawag nating yung itlog na maalat. Okay, ayan yan guys. Diba? Ganyan ang buhay ni Madam B, guys. Hindi lang ako nakaupo, hindi lang ako, alam niyo yon, kung akala ninyong tumatanggap lang tayo ng ukani sa asawa natin, hindi, nagkakamali kayo guys.
Busy po ang buhay ni Madam B sa bansang Inglaterra, guys. Hindi po ako yung paganda ng paganda lang, which is maganda naman ako, alam ko yan. Charot. Hindi po, guys. I always support my husband. I always support what he wants to do, and then he always support me, what's my hobbies as well. So, meet in the middle lang, guys. Give and take lang. Kaya ganyan, guys. Gusto niyo ng farming, gusto ko ng vlogging. So, i-join natin vlogging at the farm. O, di ba? Ganun lang, guys. Di ba? That's life. You have to compromise everything. You have to balance and everything para lahat ay happy. Dahil bawal ang nega. Bawal ang mga inggiter at GGera. At the end of the day, it's your life. Dapat happy ka. Hindi yung tumitingin ka sa buhay ng iba. O, di ba? Kung ano ang meron ka, makontento ka. Dahil, pati ng panahon, ikaw naman ang babangon. Ay, may ganong eksena. May mga payuhan galore nakakaloka. Ayan, wait natin si Mr. T. Nandoon siya sa mga kaibigan niya. But before that, mag-tour muna tayo dito sa aming mga friends and everything ng mga farm. At 360 ko naman kayo ng bongga, o, diba? Paano nga tayo ganyan? Kasi may sunshine, o, mas maganda yan. Ayan, guys, paano, o, ayan, o, diba? Palakad pa, palakad pa keme. Ayan, guys, o, diba? Maganda yung, hindi ko pa na-share, guys. Mr. T is retired already. So, nag-isip kami ng paraan kung paano niya ma-divert again yung kanyang active life. So, we decided to have a farm or allotment. Ayan, kaya nagkaroon kami ng farm because of Mr. T. Para meron naman siyang pagkaabalahan. At the same time, marami siyang mga friends na nakilala dito. Which is, I'm so happy because I'm a workaholic. I work a lot in the hospital. So, balance lang. So, ayoko naman siyang iwan sa bahay. So, nagtatrabaho ako ng bongga. Siya naman nakikipagkaibigan at nag-enjoy niya yung kanyang retirement life dito sa farm. O, diba? Ganun lang, guys. Alam mo, parang pati ako mag-retire na din ng bongga, hindi naman, di ba, napakabata ko pa. Charot! Kaya yun, guys, yun ang naisipan namin dito, which is very productive and healthy as well. Meron kaming fresh foods, may mga fresh vegetables kami through the years, plus ang dami naming mga nakilalang friends na legit, friends na talagang andyan through thick and thin. So, I'm so happy nakuha namin itong plot na ito. I think we have four spaces here, which is not bad at all. Now, mahirap siya nung nagsimula kami kasi lahat from the very start, but now I think we had this for like 3 years na, so okay lang siya, enjoy kami. At saka si Mr. T, very therapeutic para sa kanya, diba? The same time, yung ang pinakamaganda yung mga friends na natagpuan namin dito, guys. They are all ang galing, ang nila, napakabait, napaka-supportive nila sa amin. Ako yung pinakabata dito, kaya ako yung pinaka-baby. Kaso wala ka ditong maaurahan, guys, kasi panay mga thunders sila. Mga thunders, ako ang pinakabata. Kasi allotment, guys, di ba, para sa mga retirees yan, yung mga wala lang magawa kundi magtanim-tanim na lang to make them more productive and more active. Ganun! Pero kung bata ka, magtrabaho ka ng bongga, di ba, isubsub mo ka, kuskos! Kuskos pa more ng bonggang-bonggang, parang si Madam B, kuskos ng kuskos! Hanggang ngayon, baon pa rin. Charot. Ayun, guys, di ba? Ang ganda ng farm, nakakaano. Tapos pag mga day off ko naman, day off niya, sometimes we do barbecue here. Ginawa niya ako ng kitchen, and I will show you the kitchen.